Grabe, napagod ako ron ah. Hinihingal kong sabi habang nakayuko at nakahawak ang magkabilang palad sa mga tuhod. Tumatagaktak ang mga butil ng pawis sa aking sentido kaya't pinunasan ko ang mukha ko gamit ang laylayan ng aking suot na kamiseta. Sa harap ko ay ang kaibigan kong si Angeline. Katulad ko'y naghihingalo rin ito buhat ng labis na pagod sa pagtakbo. Salamat sa Diyos at hindi tayo naabutan ng mga pulis na yon. Wika nito sabay yakap sa palumpong na mga branded na damit na ninakaw namin sa mall. Nakapikit pa ang mga mata nitong animoy ipinagdarasal ang pasasalamat niya sa Diyos. Ang kapal naman ang mukha mong banggitin ng Diyos pagkatapos nating mang-shoplift. Sarkastiko ko namang tugon. Iminulat nito ang kanyang mga mata at tinaasan ako ng isang kilay. Bakit ba? Hindi naman ganon kalaking kasalanan ang magnakaw ah. At least, hindi tayo mamamatay tao. At nagdahilan pa talaga ito. Napasinghal na lamang ako sa naging katwiran niya. Ewan ko sa'yo. Tara na nga't hinahanap na tayo ni na Boss Domeng. Ako nga pala si Eunice, 21 taong gulang. 1 taon na naming gawain ito, ang magnakaw. Kasapi kami ni Angeline sa isang grupong kinabibilangan ng mga profesional sa pagnanakaw na pinamumunuan ni Boss Domeng. Na kung tatansyahin ng edad, ay siguro hindi pa naman ito lumalagpas sa kalendaryo. 6 kami sa grupo. Kasama na roon sina Boss at si Angeline. Ang 3 pang mga miyembro ay sina Remy, 16 na taong gulang. Pinakabata sa amin. Mag-isa nitong tinataguyod ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Magmula nang sila ay maging ulilang lubos. Si Bruno, 25 anyos, tambay lang at sadyang tinatamad maghanap ng marangal na trabaho. At si Asyong, nagkakapareho sila ng edad ni Bruno pero nagkakaiba sila pagdating sa prinsipyo at paninindigan. Si Asyong ay may malalim na dahilan kung bakit ito sumali sa grupo. May binubuhay kasi itong pamilya. Nahihirapan din itong maghanap ng trabaho dahil sa pagiging ex-convict niya na resulta ng dati niyang pagkalulong sa droga. Katulad ni Asyong at Remy, pamilya rin ang pangunahing dahilan kung bakit kami naudyok ni Angeline na sumali sa pangkat. Si Angeline ay nag-iipon ng pera para sa pag-aaral niya sa susunod na taon sa kolehiyo. Bilang siya ang natatanging miyembro ng kanilang angkan na inaasahang makakapagtapos. Samantalang ako, matindi rin talaga ang pangangailangan ko. Ako na ang sumuporta sa pag-aaral ng nakababata kong kapatid na si Eliana, magmula nang mamatay si tatay dahil sa sakit sa puso. Wala rin naman kaming maaasahan kina nanay at sa bagong nobyo nito na parehong puro mga adik sa sugal. Ako pa nga ang sumasagot ng bayarin sa ospital at mga gamot ni Kara. Bunso naming kapatid na anak ni nanay sa bago niyang nobyong si Tito Dennis. Na-confine si Kara sa ospital dahil sinumpong ng dengue. Wala naman ang bago. Ako na naman ang papasa ng mga responsibilidad na dapat sa kanila. Ang pag-aakala ng pamilya ko'y nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang restaurant. Dahil yun ang sabi ko sa kanila. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang tunay na pinagkukunan ko ng pera. High school lang kasi ang tinapos ko kaya nahihirapan akong humanap ng trabahong malaki ang kita. Kaya no choice ako kung hindi kumapit sa patalim at pasukin ang pagnanakaw. Dito nakakakuha kami ng libu-libong pera sa isang araw. Kinakailangan lang na maingat kami sa bawat galaw at mabilis tumakbo kapag nagkahulihan. Sa kabutihang palad naman ay nagawa naming matakasan ang hindi na mabilang na senaryo kung saan muntika na kaming maaresto. Minsan nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil pumapabor sa akin ang kapalaran. Hindi naman talaga ako masamang tao. Magnanakaw lang ako pero mabuti akong anak, kapatid at kaibigan. Kung hindi lang naman dahil sa tindi ng pangangailangan ay hindi ko ito papasukin. Katulad kasi ni Angeline ay nag-iipon din ako ng pera dahil bala ko mag-aral sa kolehiyo. Kahit medyo nalilipasan na ako ng panahon.
Hindi ko pa natitiyak kung kailan. Palagi na lang kasing napupunta sa pamilya ko ang perang dapat sana'y ihuhulog ko sa alkansya. Nay, nakuha niyo na ho ba yung padala ko? Ibili niyo ng gamot ni Kara yun ha? Baka ipangsugal niyo na naman. Sabi ko kay nanay na nasa kabilang linya habang abala akong magluto ng merienda dahil hapon na rin na makauwi ako't natitiyak kong pauwi na rin iyon si Eliana galing sa eskwelahan. Hindi naman kasi kami nakakapag-usap ni nanay ng personal dahil nasa probinsya sila ng nobyo nito at ni Kara. Kasama ko ang kapatid kong si Eliana rito sa Maynila at nanunuluyan kami sa isang maliit na apartment. Pareho kasi naming hindi gusto ang presensya ng kinakasama ni nanay na si Tito Dennis, kaya't nagdesisyon kaming humiwalay sa kanila. Hindi naman kami nito sinasaktan ng pisikal, pero si nanay naman ang dumaranas ng pambubugbog nito. Matagal na naming pinayuhan si nanay na iwanan at kasuhan niya na yan si Tito Dennis. Pero laging ikakatwiran ni nanay na mahal niya ang lalaki at kailangan ito ng anak nilang si Kara. Gayong ni maghanap nga ng trabaho upang suportahan ang pamilya niya'y hindi magawa ng batugan na lalaking iyon. Si nanay naman kasi tudo konsente sa nobyo niya. Sa bagay naman silang dalawa. Parehong mga walang kwentang magulang. Matagal ko na nga sanang binabalak na kunin na si Kara sa puder nila't patirahin na lang dito sa Maynila kasama namin ni Eliana. Pero hindi pumapayag si nanay. Ayaw rin ng batang umalis ng probinsya dahil ayaw nitong mahiwalay sa tatay niya. Kaya ayun, labag man sa loob ko, nagpapadala pa rin ako ng pera kina nanay para sa kapakanan Kara. Oo nak, nakuha ko na yung pera. Pero nak, baka naman pwedeng dagdagan mo pa. Kumuha kasi ng hulugan ng motor ang Tito Dennis mo eh. Sagot ni nanay sa kabilang linya. Halos mabasag ang hawak kong baso dahil napahigpit ang pagkuyom ko ng kamao sa sobrang galit. Wow! Wala na nga kayong trabaho na gawa niyong pang lumuho? Pasigaw kong sabi. Hindi naman ito luho, nak. Gagamitin niya naman iyon sa pamamasada para kahit papaano may kinikita siya. Pagdadahilan ni nanay na alam ko namang palusot niya lang. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kung hindi ko dadagdagan ang perang padala ko'y baka gastusin nila ang nakalaan na para sa pambili ng gamot ni Kara. Pumunta ako ng kwarto at kinuha ang isang alkansyang nakasilid sa ilalim ng kama. Mababawasan na naman ang ipon ko. Sabi ko na lang sa sarili ko. Nagpadala ako ng sapat na perang kailangan ni nanay na panghulog sa motor ni Tito Dennis. Minsan napapaisip na lamang akong sukuan sila. Gustong gusto ko na rin magpahinga at gumawa naman ng mga bagay na ikakasaya ko. Pero lagi akong hinihila ng konsensya. Kaya kahit ano pang pang-aabuso ang natatanggap ko, hinahayaan ko na lang. Nakakapagod din palang maging mabuting anak. Tara na guys, simulan na ang eksena. Galingan nyo ha, dapat walang makakahalata. Napabalikwas ako mula sa pagkakaupo sa silya nang marinig ko ang malakas na boses ni Angeline na bumalot sa bawat sulok ng lumang bodega na nagsisilbi naming hideout. Lumapit sa akin si Remy at ikinumpas ang dalawang palad niya sa harap ko na para bang sinusuri kung gising ba ang diwa ko kaya't nahampas ko naman ang kamay niya. Parang ang lalim po ata ng iniisip niyo ate ah. Usal nito. Bahagya naman akong natawa. Baka kulang lang ako sa tulog. Katwiran ko. Maya-maya pa'y biglang sumagi sa paningin ko si Boss Domeng na mariing nakatitig sa akin. Ipinag-cruise nito ang mga braso sa kanyang dibdib na nakapangilay. Tara na nga, galit na naman si Boss. Bulong ko kay Remy. Sa kadali-dali na kaming naghanda ng mga susuotin namin bago tumungo ng bayan at isagawa ang aming trabaho. Si Angeline ay nakasuot ng maiksing wig at peking bangs para hindi ito mamukhaan ng kung sino man. Magkukunwari sila mag-asawa ni Asyong na nag-aaway sa gitna ng daan para makatawag atensyon sa mga tao. Siyempre, pangunahing katangian na ng mga Pinoy ang pagiging tsesmoso at tsesmosa.
kaya't magtitipon-tipon ang mga tao habang tinutunghayan ang gawa-gawang eksena ng dalawang nagpapanggap na mag-asawa. Habang nakabaling ang atensyon ng lahat sa dalaway, roon na kami papasok ni Remy at Bruno. Pagsasamantalahan na namin ang kanilang mga bulsa habang kunwari isa rin kami sa mga nakikiusyoso sa gulo. Nang naroon na kami sa bayan, sinimulan na ni Angeline at Asyong ang eksena. "Bitawan mo ako! Nasasaktan ako!" Sigaw ni Angeline habang pakunwaring kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Asyong sa mga braso niya. Pasigaw namang sinabi ni Asyong na hindi niya bibitawan ang babae hanggat hindi nito inaamin ang panlalaki nito. Katulad ng inaasahan ay napukaw ang atensyon ng karamihan. May ilang sumubok na umawat sa dalawa at ang ilan na may nakuha pang bidyuhan ang nangyayari. Habang palaki ng palaki ang lupo ng mga taong nagtitipon-tipon upang tunghayan ang eksena, pinagsamantalahan na namin ni Remy ang pagkakataong makapangnakaw habang ang lahat ay hindi nakatuon ang atensyon sa kanilang mga bulsa. Isang matangkad na lalaking nakatalikod ang nakaagaw ng aking pansin. Nasilaw kaagad ang mga mata ko sa pitakang sumisilip sa bulsa ng suot nitong pantalon. May ka-FaceTime siya sa kanyang telepono. Nahula ko'y kanyang nobya dahil tinatawag niya itong babe. "Look at that couple fighting right there. We will never be like that, babe." Dinig kong sabi nito sa nobya niya. Tinutukoy niya sina Angeline at Asyong na patuloy pa rin sa pagkukunwaring mag-asawa na nag-aaway. Todo kilig naman ang babaeng kausap ng lalaki sa telepono. Pumesto ako sa kanyang likuran at dahan-dahang dumako ang kamay sa may bandang bulsa ng kanyang pantalon. Pilit kong inaabot ang pitaka niya hanggang sa nang tuluyan ko na itong mahugot ay malas namang napalingon siya sa likuran at nagtama ang mga mata namin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pitaka niya na hawak-hawak ko. Dali-dali akong kumaripas ng takbo bago pa man niya hablutin pabalik ang pitaka niya. Habang tumatakbo'y lumingon ako sa likuran at lalong kabako na makita ko siyang tumatakbo rin at ilang metro na lamang ang layo ko mula sa kanya. Kaya't higit kong binilisan ang aking pagtakbo kahit nanginginig na ang buong kong kalamnan. Sumisigaw ang lalaking ibalik ko raw ang wallet niya dahil naglalaman ito ng mga importanteng ID pero hindi ko na siya pinakinggan. Alangan namang huminto ako para ibalik ang wallet at hayaan ang sarili kong maaresto. Ilang sandali pa habang patuloy kami sa paghahabulan, napahinto ako na marinig ang malakas na tunog ng pagharurot ng isang sasakyan. Nang lumingon ako sa aking likuran, isang itim na kotse ang nakatigal sa gitna ng daan at isang lalaking duguan naman ang nakahandusay sa lupa. Nagsisigawan ang mga tao't sinimulang buhatin ang katawan ng lalaki at ipasok sa itim na kotse na siyang nakasagasa rito. Wala nang lalaking naghahabol sa akin dahil ito ang parehong lalaking nakita kong nakahandusay sa lupa. Dinig na dinig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko na halos mawalan ako ng hininga. Ipinagdasal ko sa Diyos ang kaligtasan ng lalaki pagkat hindi kakayanin ng konsyensya ko kung sakaling mamatay ito. Lalo pat kung hindi naman dahil sa akin ay hindi sana ito masasagasaan. Nagpahinga ako sa isang masikip na eskinita habang pinoproseso pa rin sa utak ko ang mga nangyari. Napasabunot na lamang ako sa aking buhok at saka napadasal. Diyos ko, huwag niyo naman ho sanang bawian ng buhay ang lalaking iyon. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Pangako ho, hindi na ho ako magnanakaw ulit. Magbabagong buhay na po ako. Iligtas niyo lang ang lalaking iyon, parang awa niyo na. Usal ko nang nakapikit at magkadikit ang mga palad. Maya-maya pa'y nagulat ako nang marinig ang isang boses na tinawag ang pangalan ko. Pagmulat ko'y bumungad sina Bruno at Remy. Nakita nila kong umiiyak kaya't napatanong sila kung anong nangyari sa akin. Nabanggit din ni Bruno ang tungkol umano sa lalaking nasagasaan kanina lang.
Hindi umano nila naabutan ang eksaktong nangyarit, narinig lamang nila ang tungkol sa naganap na aksidente mula sa mga tao. Wala silang kaideya-ideya na sangkot ako rito. Ayoko nang magnakaw ulit. Turan ko sa nanginginig na boses. Nagpalitan ng tingin sina Remy at Bruno na bakas ang pagtatakas sa mga mukha. Sabay silang lumapit sa akin. Anong nangyari, ate? Kalmadong tanong sa akin ni Remy. Hindi ako tumugon kaya't inulit ni Bruno ang parehong tanong, pero sa halip na magbitaw ng salita, nagpatuloy lamang ako sa pag-iyak sa hindi nila malamang dahilan. Hawak-hawak ko pa rin ang pitakang ninakaw ko mula sa lalaking nasagasaan kanina lang. Hindi na muling nag-abala pang magtanong sina Remy at Bruno. Bagkos ay niyakap na lamang nila ako ng mahigpit upang pagaanin ng aking loob. Nang nakabalik na kaming lahat sa hideout, bit-bit ang mga pitak at alahas na nanakaw namin. Ipinagpaalam ko na kay Boss Domeng na kakalas na ako sa grupo. Ikanabigla iyon nilang lahat. Ngunit mas nangingibabaw ang pagkadismaya kay Angeline dahil ako ang pinakamatalik niyang kaibigan sa lahat ng miyembro ng pangkat namin. Anong nangyari? Bakit biglaan ang desisyon mong yan? Usisa ni Angeline. Hinawakan ako nito sa magkabilang balikat at nasaksihan ko ang unti-unting pamumula ng mga mata niya. Akala ko ba magkasama tayo palagi rito? Napayuko na lamang ako ng ulo dahil hindi ko kayang tiising makita ang pagbuhos ng mga luhang dumadaos-do sa kanyang pisngi. Maya-maya pa'y lumapit si Boss Domeng at tinanong ako kung sigurado na ako sa aking desisyon. Doon ko lamang muling iniangat ang ulo ko at bumaling sa kanya. Opo, boss, matigas kong sabi, ngunit mababakas pa rin ang lungkot sa tono ng aking pananalita. Napabitaw ng isang mabigat na buntong hininga si Boss Domeng. Alam kong ikinalulungkot din ito ang biglaan kong anunsyo. Itinuring na kasi naming mga kapatid ang bawat isa sa grupo. Tinignan ko isa-isa sina Asyong, Remy at Bruno. Lahat sila'y walang imik na nakatitig lamang sa sementong papag. Si Angelina may dahan-dahang inalis ang mga palad niya mula sa balikat ko upang pawiin ang mga naiwang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Napagtanto ko kasing wala naman tayong mararating kung habang buhay na lang tayong ganito. Bakit hindi natin subukang maghanap naman ng marangal at tunay na trabaho? Yung wala tayong naaapakang tao. Yung pwede nating ipagmalaki yung perang kinikita natin. Yung hindi natin kailangan mangumpromeso ng iba. Sunod-sunod kong sambit na nagdulot ng mas nakabibinging katahimikan sa bawat sulok ng silid. Wala ni isa ang nagtangkang basagin ang katahimikang namayani ng ilang minuto. Hanggang sa nagsalita si Remy. Gustuhin ko man po, pero paano ko naman bubuhayin ang mga kapatid ko sa kakarampot na perang posible kong kitain kung tatalikuran ko ang pangungupit sa mga estranghero? Tila ba karayom na bumaon sa dibdib ko ang mga salitang iyon na binitawan ni Remy. May punto siya. Naisip ko anong trabaho naman ang mahahanap niya sa kanyang murang edad. Nagpasya na akong bumuo ng prinsipyong aking panghahawakan. Ngunit higit akong naaawa sa dalagita. Sa aming lahat ay siya pa naman ang pinakanangangailangan ng paggabay at masasandigan. Lumapit sa kanya si Bruno. Manatili ka na lamang sa grupo, Ming. Baka lalo mong ikapahamak kung mag-isa kang maghahanap buhay sa edad mong yan. Mungkahin ito kay Remy. Sinang-ayuna naman ito ni Asyong at sinabing baka may mag-alok pa ng trabaho kay Remy. Tapos ay ipasok lang pala ito bilang hostess. Ani pa niya, at least sa grupo ay may mga ate at kuya ito na gumagabay sa kanya. Sumabat si Boss Domeng at inutusan ang lahat na manahimik. Sunod ay kinlaro nitong hindi sa pilitan ang pananatili sa kanyang grupo. Aniya, manatili ang gustong manatili at umalis ang gustong umalis. Inutusan niyang magtaas ng kamay ang nais na sumama sa akin. Inilibot ko ang aking paningin sa apat na mga kamiyembro ko. Wala ni isa sa kanila ang nagtaas ng kamay.
Salamat sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin. Habang buhay ko kayong ituturing na mga kaibigan at pamilya. Pero buo na ang desisyon ko. Natalikuran ang pagkapit sa patalim. Hindi ko naman kayo pinipilit na sumama sa akin. Mag-iingat na lang kayo palagi. Kumuhit ang mapait ng ngiti sa aking mga labi kasabay ng dahan-dahang paghakbang ng aking mga paa papalabas ng silid. Walang tumawag sa pangalan ko hanggang sa tuluyan ko nang marating ang pintuan. Nakabibingi pa sa literal na ingay ang katahimikang bumabalot sa bawat sulok ng lumang bodegang nagsilbi na ring pangalawa naming tahanan. Bit-bit ko pa rin ang pitaka. Itatago ko muna ito hanggang sa makahanap ako ng oportunidad na maibalik ito roon sa lalaki nang hindi niya ako nakikilala bilang ang babaeng nagnakaw ng wallet niya. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. Hindi ako magpapakampante na iwanan sila sa puder ni nanay at nang walang kwentang nobyo nito. Huminto muna ako saglit nang nasa tapat na ako ng pintuan. Baka kasi may gusto pa silang sabihin bago ako tuluyang malis. Ngunit wala akong narinig na boses. Marahang mga paghikbi lamang na natitiyak kong nanggagaling kay Angeline. Hindi na ako lumingon pa sa kanilang kinatatayuan at dire-diretsong lumakad papalabas. Nang makauwi ako sa tinutuluyan naming apartment ng kapatid kong si Liana, nagtungo agad ako ng kwarto ko upang magpahinga. Pigang-piga ang utak ko sa dami ng nangyari. Inilapag ko ang pitaka sa side table at ibinato ang katawan ko sa kama. Nakahiga ako ng patihaya habang pinagmamasdan ang kisame. Pero wala naman talaga akong pakialam sa kisame. Gusto ko lang na ipahinga ang utak ko't tumitig sa kawalan. Ngunit maya't maya ang pagsagi sa isip ko na mukha ng lalaking nagmamay-ari ng pitakang ninakaw ko at ang malakas na pagharurot ng sasakyang sumagasa rito. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at nag-iba ng posisyon sa paghiga. Nakatagilid ang aking katawang nakapunto sa kinatatayuan ng side table kung saan ko inilapag ang pitaka. Iminulat ko ang aking mga mata at bumungad sa paningin ko ang wallet na hanggang ngayon hindi ko pa rin nabubuksan kaya na may naisipan kong i-check ang laman nito. Nanlaki ang mga mata ko sa hindi mabilang sa daliri na mga perang papel na nakasilid sa pitaka. Naglalaman din ito ng sari-sari mga ID at card na hindi ako sigurado kung paano ginagamit. Kinuha ko ang isang ID at nakita ko roon ang kanyang litrato. Doon ko lamang lalong napagtantong napakagwapo nito. Mapupungay ang kanyang mga mata, matangos ang ilong at may mapupulang mga labi. Cedric Ace Dominguez. Pagbasa ko sa pangalang nakasulat sa ID. Cedric Ace pala ang pangalan niya. Meski pangalan ay tunog mayaman, hindi na ako magtataka kung milyonaryo ang mga magulang nito. Inilabas ko mula sa pitaka ang lamang cash at pinagmasdan ang kulay asul na mga perang papel na tila ba'y sinag ng buwan na sumisilaw sa aking mga mata. Pero naalala ko ang sinumpaan kong pangako sa aking sariling magbabagong buhay na ako. Isang mabigat na buntong hininga ang aking pinakawalan hanggang sa hindi ko na namalayan ang unti-unting pagsara ng talukap ng aking mga mata buhat ng sobrang pagod. Nagising ako sa mulit-muling pagtawag ni Liana sa pangalan ko kasabay ng marahang pagyugyog sa aking katawan. Ate Eunice, gising na po! Nakahanda na po ang dinner natin. Usal nito. Bumangon ako ng bahagya sa kama at kinusot ang aking mga mata. Gabi na pala, hindi ko na namalayan yung oras. Sagot ko sa malamyang tono. Nga po pala ate, kanino po itong mga perang nakita kong nakakalat dyan sa sahig pagpasok ko rito sa kwarto? Inosenteng tanong ni Eliana habang hawak ang mga tig-1,000 pera. Pati po itong wallet na nakalagay sa mesa. Dagdag niya pa at saka kinuha ang wallet na nakalapag sa mesang katabi ng kama. Nakatulog nga pala ako habang hawak-hawak yung mga pera kaya't nagkalat ito sa sahig. Dapat pala'y itinago ko na muna ito pati na rin yung wallet bago pa umuwi si Liana.
Nag-isip agad ako ng pwedeng ipalusot pero hindi gumana ang utak ko kaya't napatulala na lamang ako sa kawalan. Ikinaway-kaway ni Eliana ang kaliwang palad niya sa tapat na mukha ko na animoy tinatawag ang presensya ko. Ate? Hello? Baka tulog pa po ang diwa niyo, ate. Usisa nito na nakakunot ang noo. Doon lamang ako bumalik sa aking ulirat. Nakita ko yan kayong nasa daan. Balak ko ring isurrender yan sa may-ari. Pagsisinungaling ko, pero base sa ekspresyon ng mukha niya, tila ba hindi kumbinsido si Eliana kaya't napitik ko ito sa kanyang ilong. Huy, mukha ba akong magnanakaw ha? Sa tingin mo wala akong balak isole yan? Aray ko naman ate, daing ng babaita sabay himas ng kanyang ilong. Inirapan pa ako nito kaya't kukuritin ko naman sana ito sa kanyang tenga, ngunit agad na siyang umiwas ng akma ko pa lamang ilalapit ang mga daliri ko. Oo na, naniniwala na ako. Alam ko namang hindi ka ganun eh. Sabi nito habang iniinda pa rin ang hapdi ng pagpitik ko sa kanya. Kinuha ko ang mga nagkalat na perang papel at inilagay ito sa loob ng pitaka saka isinilid sa loob ng aking kabinet. Kinandado ko pa ito na mabuti upang hindi na pag-isipan na masama ni Eliana. Kala mo naman talaga may gagawin ako masama eh. Inghal na babae nang nakapamewang. Naniniguro lang, matipid kong tugon. Pero ate, paano? Hindi na naituloy ni Eliana ang sasabihin nito nang bigla kong idikit ang aking hintuturo sa kanyang mga labi. Hindi pa man ito natatapos ang kanyang sasabihin ay alam ko na ang nais niyang ipahiwatig. Hindi, mas masarap pa ring humawak ng perang nanggaling sa sariling sikap. Hindi natin gagalawin ang perang iyon, wika ko. Kasi po, may babayaran na naman kami sa susunod na linggo. Aabot po ata ng 10,000. Tura nito. Ganoon ba? Usal ko kasabay ng isang mabigat na paghinga. Dahan-dahan namang itinango ni Eliana ang ulo niya. Yumuko ako upang kuhanin ang alkansyang dekandado na nakatago sa ilalim ng aking kama. Gamit ang susi, binuksan ko ito't binilang ang mga barya at perang papel na nilalaman nito. Sakto, may natitira pang 10,000 sa alkansya ko, wika ko. Pero ate, baka may sarili ka pong pinag-iipunan dyan. Pag-aaral mo lang naman ang pinag-ipunan ko at ang pagkabuhay ni Nakara sa probinsya. Kaya kunin mo na itong pera, ipambayad mo. Sabi ko sabay abot kay Eliana ng pera. Napansin kong nag-aalinlangan pa itong tanggapin kaya't hinila ko ang kamay nito at inilagay na mismo ang pera sa palad niya. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang naman para sa sarili ko ay ang makita ka makatapos sa pag-aaral. Lumabas ang malawak na ngiti sa mga labi ng aking kapatid. Ngunit pansin ko ang nagkukubli mga butil ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Salamat po ate. Mangiyak-ngiyak nitong sabi, saka hinigit ang katawan ko upang ikulong sa isang mahigpit na yakap. Nagugutom na ako, kumain na nga tayo. Natatakot akong ipakita ang kahinaan ko sa aking kapatid. Kaya't sa kabila ng kahit anong pagsubok, ay nananatili ako matatag. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Dahil wala na akong naitabi maliban sa naipon ko sa alkansya. Kaya naman, kinabukasan nagsimula na ako maghanap ng trabaho. Marangal na trabaho. Sinubukan ko mag-apply sa mga fast food chain, restaurant at maliliit na shop, dala-dala ang aking resume at iba pang mga dokumento, pero lagi nilang sinasabi na tatawagan na lang daw nila ako. Pero ni isang text message mula sa mga ito ay wala akong natanggap. Miski bilang dishwasher sa mga karinderya ay hindi ako matanggap-tanggap. Ang dahilan nila ay mukha naman daw akong hindi sanay sa trabaho dahil mukha raw akong mayaman. Kaya nasagot ko sila ng kasalanan ko bang ipinanganak ako maganda? Ayun, lalo akong nawala ng pag-asang matanggap sa trabaho. Hanggang sa isang tanghali habang naglilibot ako sa palengke, bitbit ang envelope na naglalaman ng mga application form ko. Aksidente kong nakadaupang palad ang tiyahin kong si Chang Celia narito na rin sa Maynila naninirahan. Eunice!
Hindi ko kagad napansin ang pagtawag ng tiyahin ko sa aking pangalan dahil wala ako sa wisyong naglalakad buhat ng pagod sa paghahanap ng trabaho. Lupaypay na ang katawan ko at tila ba anumang oras ay mabawalan ako ng malay. Eunice! Muling pagtawag ng tiyahin ko sa akin. Kung hindi pa ito umulit ay hindi ko mapapansin ang presensya niya. Doon lamang ako bumalik sa ulirat. Chang! Kayo po pala. Pasensya na po't hindi ko kayo agad napansin. Kamusta po? Maayos naman ako. Bakit napaka-formal naman ang ayos mo? At para saan yung hawak-hawak mong envelope? Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Akala ko ba'y nagtatrabaho ka bilang waitress? Sunod-sunod na tanong ni Chang Celia. Ang totoo nga po'y kakatapos ko lang mag-apply. Ilang linggo na po akong naghahanap ng trabaho. Umalis na po kasi ako sa dati kong pinagtatrabahuan dahil hindi ko na kinakayang pagod doon. Tugon ko. Nagsinungaling ako tungkol sa pag-alis ko sa dati kong pinagtatrabahuan. Dahil ang katotohanan ay wala naman talaga akong dating trabaho. Hindi naman trabaho ang pagnanakaw. Gusto mo ba i-rekomenda kita? Parang nagising ang diwa ko na marinig ang sinabi ni Tiang. Naway maging tulay ko siya sa pagkakaroon ng trabaho. Ano pong trabaho, Chang? Kahit ano pong trabaho, papatusin ko yan. Basta marangal. Puno ng gala kong sambit. Ire-rekomenda kita kay Madam Alice. Naghanap kasi siya ng personal assistant para mag-alaga sa uniko iho niyang nabulag sa isang aksidente. Ang totoo nga'y pinasok ko rin yung trabaho pero nag-resign na rin ako agad pagkatapos ng 2 linggo. Kwento ng aking tiyahin. Ganun po ba? Bakit naman po kayo nag-resign kaagad? Ay naku, napakasaway kasi ng anak na yun ni Madam Alice. Napaka-arugante. Hindi naman na sinisiraan ko siya. Nasabi ko lang ito para aware ka kung sakaling maisipan mong tanggapin ang trabaho. Siguro ikaw kahit papaano'y makakayanan mo dahil kilala kitang mapasensyosa. Hinahayaan mo nga lang na abusuhin ka ng inay mo at ng nobyo nun eh. Napandilatan ko si Chang Celia dahil sa huling linyang binitawan niya. Hindi ko alam kung tama bang nasaktan ako sa sinabi niya pero sa bagay, tama naman siya eh. Papatusin ko na yan, Chang. Kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon. Sagot ko. O sige, bukas tawagan na lang kita kapag nakausap ko na si Ma'am Alice ha. Naku, salamat po, Chang. Buti na lang at nagkasalubong tayo. Walang anuman. O siya, may bibilhin pa ako. Mauna na ako ha. Sige po, Chang. Mag-ingat po kayo. Buong araw kong hinintay ang tawag ng Chang Celia hanggang sa kinagabihan ay tumawag ito sa akin upang ipaalam na nakausap niya na yung Madam Alice na sinasabi niya. Ibinigay nito sa akin ang address ng ginang at binili ng tumunguro ako roon bukas din ng umaga, bit-bit ang mga kinakailangang dokumento. Kaya't kinabukasan din ay mag-aaga akong bumiyahe. Nang narating ko na ang address na binigay sa akin ni Chang Celia, ay tumayo ako sa tapat ng isang napakalaking bahay na may 3 palapag. Sana hindi ako nagkakamali ng bahay na napuntahan. Bulong ko sa sarili. Lumapit ako sa may tarangkahan at saka pinindot ang doorbell. Ilang minuto pa'y bumukas ang gate at bumungad ang isang babaeng kung tatansya ng edad ay nasa 40 anyos pa lamang. Nakapuson ang makintab at kulay itim nitong buhok. Nakasukbit ang kumikinang na gintong kwinta sa leeg nito na bumagay sa suot niyang fitted white dress. Grabe masasabi ng ito'y nanggaling sa isang marangyang pamilya sa itsura pa lang. Tinitigan ako nito mula ulo hanggang paa na tila ba'y kinukusyon ang buo kong pagkatao. Na-conscious tuloy ako sa postura ko. Nagpeke ako ng ubo upang kahit papaano'y mawala ang awkwardness sa paligid bago magsalita. Good morning po. Ako po si Eunice Fortalejo, yung nirekomenda po ni Chang Celia sa inyo. Bati ko nang nakaukit ang malawak na kinti sa mga labi sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod. Oh, I'm Alice Johnsons. Let's introduce ourselves further at the balcony. Come in. Malugod ako nitong pinapasok sa kanyang mansyon. Dumiretso kami ng balkonahe at sa isang mahabang mesa ay inilapag ko ang envelope na naglalaman ng mga requirements. Binuksan niya ito at sinuri ang kada dokumento.
Samantalang ako na may nililibot ang paningin sa buong paligid. Grabe, ngayon lang ako nakapasok sa ganitong kalaking bahay. Nakakamangha pala talaga. You didn't take college? Why? Napabalikwas ako nang biglang magsalita si Ma'am Alice. Sorry po. Ano po ulit yun? Gumuhit ang pagkairita sa mukha nito dahil sa hindi ko pagdoon ng atensyon sa sinabi niya. Naging abala kasi ako sa pagmasid sa buong mga webless na nakadesenyo sa balkonahe. Bakit hindi ka nakapag-college? Pag-ulit nito ng tanong. Ako na po kasi ang sumusuporta sa pamilya ko magmula nung mawala si tatay. Panganay po kasi ako sa aming 3 magkakapatid. Si nanay po ay walang trabaho. Pareho sila ng bagong nobya niya. Kung hindi po ako ang magsasakripisyo, wala po kami makakain. Salaysay ko. Napatango-tango si Ma'am Alice kaya nakahinga ako na maluwag dahil mukha naman siyang kumbinsido sa naging tugon ko. Okay, since I have read all the information you put in your resume naman, I won't ask you many questions na. Wika ng ginang. Hindi naman ata lingid sa kalaman mo ang magiging trabaho mo rito. Opo. You're gonna be the personal assistant of my son who is blind. Nabulag siya dahil sa isang car accident. Recently lang. He's 22. By the way, don't worry, he's kind naman. He's just a little bit suicidal because of everything he's gone through after losing his sight. Paglalarawan ni Ma'am Alice sa kanyang anak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi lang po ako magiging personal assistant ng anak nyo. Pwede ko po rin siyang tulungang malagpasan ng kung anumang pagsubok na kinakaharap niya. Good to hear. Nasa kwarto siya ngayon. Nasabi ko na sa kanyang may bago na siyang magiging yaya. He's frustrated to know it kasi ayaw niya ng assistant but I told him naman na I can take care of him. All by myself because I have loads of work in the company. Ang hirap maging single mom, no? Single mom po pala kayo? Yes. Doon ko lamang nadiskubring wala na palang katuwang sa buhay si Ma'am Alice. Gusto ko sanang malaman kung nasaan ang tatay ng anak niya pero wala naman ako sa posisyon upang magtanong. Sumunod ka sa akin. I'll take you to his room. Tumayo ito at sumunod naman ako sa kanyang likuran habang sabay naming tinatahak ang bawat hakbang paakyat ng hagdanan. Anak, can I come in? Pagtawag ni Ma'am Alice sa kanyang anak kasabay ng marahang pagkatok sa pintuan ng isang silid. Ilang segundo ang lumipas ay may narinig ako malalim na boses ng isang lalaki mula sa loob ng kwarto. Natitiyak kong iyon ang anak ni Ma'am Alice. Matapos bigyan ng permiso ang kanyang inang pumasok ay dahan-dahang binuksan ng ginang ang pintuan, samantalang ako na may nakabuntot lamang sa likuran nito. Bumungad ang isang lalaking nakaupo sa kama habang nakapatong ang isang laptop sa kanyang magkadikit na mga hita. Sa laptop ay nagpiplay ang isang video ng 2 magkasintahang masayang nagliliwaliw sa dagat. Mababakas ang tunay na saya sa kanilang mga tawa. Ang lalaki sa video ay ang parehong lalaking nasa harapan ko ngayon, ang anak ni Ma'am Alice. Nakatuon lamang ang mga nito sa kawalan na marahil ay binabalot ng kadiliman pagkat hindi naman siya nakakakita. Tinitigan ko muli na mariin ang mukha ng lalaki. Sandali, parang pamilyar ang hitsura nito ngunit hindi malinaw sa akin kung saan ko ito nakita. Napakunot na lamang ako ng noo habang inaanalisa ang bawat detalye ng kanyang mukha. Parang nakita ko na talaga siya noon. Hindi ko lang natitiyak kung saan at kailan. Kasama ko nga pala ang magiging bago mong personal assistant. Wika ni Ma'am Alice sa kanyang anak na abala pa rin sa pagkikinig ng audio ng bidyong nakaplay sa laptop niya. Walang naging tugon o kahit reaksyon man lang ang lalaki. Kinuha ang headphone sa tabi niya at isinuot ito sa kanyang tenga na para bang wala siyang pakialam sa paligid. Napasinghal na lamang si Ma'am Alice sa inasal ng kanyang anak. Pinatay nito ang laptop at hinablot ang headphone na suot ng lalaki. Magkikitaan ang pagkairata ang lalaki pero wala naman itong magagawa. Totoo nga pala talaga ang sinabi ni Chang Celia na arogante ito't walang modo. Her name is Eunice Fortalejo. You're a year older than her. Kaya mahiya ka naman kung magpapasaway ka pa sa kanya, okay? Umiba ng posisyon ang lalaki sa kamat
Saka humilata habang nakatalukbong. Ngayon pa lang ay natitiyak ko nang mahihirapan ako sa pag-handle ng attitude niya, pero pipilitin kong kayanin. Napailing-iling na lang si Ma'am Alice dahil sa inasta ng lalaki. Bumaling ito sa akin na nakapamewang. Hindi naman siya ganyan kung nung hindi pa nangyayari ang aksidente. His behavior has gotten worse dahil sa pinagdaraanan niya. I hope you understand. Paliwanag ng ginang sa akin. Wala pong problema yun sa akin, naiintindihan ko po. Wika ko kasabay na marahang pagtango at may malawak na ngiti sa mga labi. Kahit ang totoo ay hindi ko nasisigurong makakaya ko ang trabaho ko. That's nice to hear. Tugon ni Ma'am Alice sa malambing na tono. Anyway, I haven't told you his name pala. His name is Cedric Ace. Cedric Ace po? Yeah. Why do you seem surprised? Cedric Ace? Pamilyar sa akin ang pangalan na yun? Sandali, saan ko ba narinig ang pangalan na to? Oo nga pala. Cedric Ace, ito ang nakasulat sa ID ng lalaking ninakawan ko ng wallet na nasagasaan ng sasakyan. Hindi nga ako nagkakamali. Siya yung lalaking ninakawan ko. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat. Hindi malabong ang aksidente ngayon ang naging dahilan ng pagkabulag niya. Diyos ko, salamat naman at buhay siya. Pero nawala naman siya ng paningin. Naaawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung ako ang nasa posisyon niya. Cedric Ace Dominguez is his name. We're not sharing the same surname kasi matagal ko nang hindi ginagamit ang surname ng dad niya. Paliwanag pa ni Ma'am Alice. Doon ko lalong napatunayan ang hinala ko. Naku, pinaglalaruan ata ako ng kapalaran at nagawa pang ipag-cruise ang mga landas namin. Hindi naman sa ayaw ko na siyang ulit makita pero bakit naman sa ganitong pagkakataon? Paano kakayanin ng konsensya kung makita siya sa ganyang estado araw-araw habang inililihim kong ako ang dahilan ng dinaranas niya ngayon? Pero marahil pinlano ito ng Diyos. Siguro'y nais niyang sa ganitong paraan ako bumawi sa isang taong nagawan ko ng malaking kasalanan. Ganun po ba? Namanghalang po ako sa pangalan niya. Kapangalan niya po kasi yung kaklase ko noon sa high school. Pagsisinungaling ko. Okay then, bukas mag-impake ka na ng gamit mo. I'm gonna be busy for 3 months. So you're gonna be the one to watch over him 24/7. He likes pancakes for breakfast with milk and cereal. He's allergic to seafoods din. Basta ikaw na bahala sa anak ko. I hope you could handle him well. Noted po. Ako na po ang bahala sa anak nyo. And from that day on, I became the personal assistant of Cedric Ace Dominguez. Sir, heto na po ang pancakes at milk with cereal. Wika ko habang bit-bit ang tray ng kanyang almusal. Tulog na tulog pa rin si Sir Cedric sa kama niya. Hindi ko alam kung paano ko siya gigisingin. Baka sigawan lang ako nito. Inilapag ko muna ang tray sa mesa at marahang niyugyog ang katawan ng lalaki. Sir, oras na po para sa almusal. Sabi ko sa malambing na boses. Maya-maya pa'y iminulat nito ang kanyang mga mata at saka iniunat ang kanyang mga braso. Bumangon siya ng bahagya sa kama at saka hinagod ang kanyang buhok na tila ba'y iritado. Sa malamig na boses ay minanduhan ako nitong lumabas ng kanyang silid. Sarkastiko pa ako nitong tinanong kung binabayaran lang ba talaga ako upang istorbohin ang magandang tulog niya. Pero sir, 8:00 na po oh. Kailangan nyo nang kumain ng almusal. Hindi po magandang nalilipasan kayo ng gutom. Katwiran ko. Inutusan ako nitong iabot ang tray ng pancake sa kanya, kaya't malugod ko namang iniabot ito. Akala ko'y papayag na siyang mag-almusal pero hindi ko inaasahan ang sunod na ginawa niya. Itinapon nito ang tray dahilan upang magkalat ang pancakes sa sahig. Pati na rin ang gatas na may cereal. Nabasag pa ang mangkok na pinaglagyan ko nito. Pagkatapos nun ay pumwesto ulit siya ng higa at bumalik sa pagtulog na parang wala lang sa kanya ang ginawa niya. Gusto ko sanang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ko pero hindi naman ako pwedeng umangal.
Walang imik ko na lamang na nilinis ang kalat sa sahig. Pasensya na po kung naistorbo ko ang tulog nyo, sir. Mamayang tanghali na lang po kayo kumain kung gusto nyo. Wika ko saka lumabas ng kanyang kwarto. Isang araw pa lang, parang gusto ko nang sumuko. Wala pa man din si Ma'am Alice dahil may out of town trip ito. Paano ko na lang kaya ihahandle ang lalaking yun ng mag-isa? Isang linggo na ang lumipas, pero wala pa rin pinagbago sa asta ng lalaki. May mga pagkakataong itatapon niya na lang bigla ang pagkain sa harap ko. Madalas ding sigawan ako nito kapag minamanduhan niya akong lumabas ng kanyang kwarto. Sa kabila nito ay hindi ko ginagandihan ang pagtrato niya sa akin. Wala pa nga ang lahat ng yun sa kasalanang ginawa ko sa kanya. Isang gabi naabutan ko siya sa kanyang kwarto habang pinapakinggan ang audio ng video nila ng girlfriend niyang nakaplay sa laptop niyang nakapatong sa magkadikit niyang mga hita. Hindi na bago sa akin na maabutan siyang ganito. Ito ang madalas niyang gawin bago siya matulog. Late ko na ring napagtantong ito yung babaeng ka-FaceTime niya noon sa telepono bago ko hablutin ang pitaka niya. Dinner na po, sir. Wika ko bit-bit ang pagkain para sa kanyang hapunan. Hindi siya umimik kaya't umupo ako sa tabi niya. Ang ganda naman po ng girlfriend niyo, sir. Ang saya niyo rin sa video Nasaan po siya ngayon? Ba't parang hindi po siya dumadalaw rito? Tanong ko. Gumuhit ang pagkairita sa mukha ng lalaki. Sinabihan ako nitong huwag makialam sa buhay niya. Okay po, pagsang-ayon ko naman. Kumain na po muna kayo ng hapunan. Hindi ako gutom. Wika nito sa malamyang tono. Pero maya-maya pa'y maririnig ko ang pagkulo ng kanyang sikmura, senyales na nagugutom ito. Bahagya na lamang akong natawa. Paano ba yan, sir? Hindi sumang-ayon ang tiyan nyo. Kumain ka na po, sir. Pag ikaw namatay, sige ka. Pang-aasar ko rito. Pero nagpumilit pa rin itong hindi siya gutom. Ikinatwiran pa nitong mas gugustuhin niya pang pumano na lang. Kaya naman ay nasermonan ko ito nang wala sa oras. Nako po, wag naman po kayong ganyan. Sayang ang kapugian nyo kung mawawala kayo na maaga. Babalik din ang paningin nyo, sir. Magtiwala lang kayo. May darating ding willing na maging eye donor dyan. Alam nyo, minsan nga iniisip ko na sana baldado na lang din ako para maudyok naman ang pamilya kong magkusa sa buhay. Pero ako naman ang inaalagaan. Hindi yung ako na lang lagi ang kumikilos at nagsisilbi. Baka sakaling kalagayan ko naman ang isipin nila. Kasabay nito ay ang pagbitaw ko ng isang mabigat na buntong hininga. Maya-maya pa'y nagsalita si Sir Cedric. Aniya, gusto niyang pumunta sa isang lugar. Saan niyo po gustong pumunta, sir? To the place where I met her. Makalipas ang 30 minuto ay narating na rin namin ang tinutukoy na lugar ng lalaki. Nagpahatid kami sa family driver nilang si Kuya Ernel sa isang tahimik na parke kung saan matatanaw ang ilog na sinasalamin ang refleksyon ng buwan sa ikababawa ng tubig. Nakaupo siya sa wheelchair na tulak-tulak ko habang nililibot namin ang lugar. Hindi niya man mapagmasdan ang paligid ay nakikita kong kahit papaano'y gumaan ang loob nito. Favorite place niyo po ba ito, sir? Siguro dito kayo madalas magpahangin noon. Tanong ko habang tulak-tulak siya sa wheelchair. Malakas ang ihip ng hanging dumadampi sa aming mga balat. Sobrang sarap ng hapin ng sariwang simoy nito. Sumagot ang lalakit, sinabing dito sila unang nagkakilala noon ng kanyang nobya na tinawag niya sa pangalang Hana. Kaya naman pala napaka-importante sa kanya ng lugar na ito. Pero mula umano nang mangyari ang aksidente, hindi na ito muling nagparamdam sa kanya. Alam naman daw kasi ni Hana na magiging pasanin lamang si Sir Cedric sa kanya dahil sa pagkabulag nito. Marahil ay takot ito sa naghihintay na mabigat na responsibilidad bilang nobya ng lalaki. Nakakalungkot naman pong malaman yan, kaya naman pala hindi ko siya nakikitang bumibisita sa mansyon. Ibig sabihin lang nun, hindi niya kayo totoong mahal. Dahil ang tunay na nagmamahal ay handang manatili anuman ang dumaang pagsubok. Siguro hindi lang talaga ako kamahal-mahal. Tugon ni Sir Cedric. Hindi no. Nandiyan naman ang mami niyo, di ba? Si Sir Arnel.
Ako, madami kami nagmamahal sa iyo, sir. Kung hindi ka namin mahal, edi sana matagal na namin kayong pinabayaang mag-isa. Kahit minsan, medyo magaspang ang ugali niyo, hihi. Bagyang natawa si Sir Zedric sa sinabi ko. Akala ko ikagagalit niya ang huling linyang aking binatawan pero sa halip ay tinawanan niya lang ito. Ibang-iba ang Zedric Ace Dominguez na kasama ko nung gabing iyon. Salamat. Hindi ko inaasahang wika nito. Aniya, salamat sa aking pananatili sa kabila ng kanyang naging pagtrato sa akin. Akala niya umano'y katulad ng iba'y susukuan ko rin siya. Walang anuman. Naputol ang aking sasabihin nang pumukaw ng aking atensyon ang biglaang ingay na nililikha ng mga tao. Tila ba meron silang hinahabol? Hanggang sa isang sulok ay nagkumpulan ang mga tao. Dahil isa akong dakilang chismosay, lumapit ako rito habang hila-hila pa rin si Sir Zedric sa wheelchair niya. Sandali lang po sir, parang may nangyayaring gulo kasi. Paliwanag ko. Ano pong nangyayari? Tanong ko sa isang ginang na nakikiusyoso rin sa gulo. May batang nang snatch ng pera. Sagot naman ang ginang. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Rinig kong pagmamakaawa ng isang batang babae. Pamilyar sa akin ang boses pero hindi ko malinaw kung sino ito. Dahil nakaharang ang kumpol ng mga tao. Kaya saglit ko munang iniwan si Sir Zedric Ace sa isang sulok at nagkipagsiksikan sa mga tao. Remy? Bulalas ko na masilayan ko si Remy habang nakaluhod sa harap ng isang ale. Nakapamewang ang ale habang pinapahiya si Remy sa madla. Ire-report talaga kita dahil sa ginawa mo. Sigaw nito. Dali-dali akong lumapit at hinarang ang babae mula kay Remy. Pasensya na ho, kaibigan ko siya. Nagawa niya na ho lamang iyon dahil sa hirap ng buhay. Hindi po tama ang ginawa niya pero bata lang po siya, ale. Kung gusto niyo ho'y dudoblehin ko na lamang ang perang ninakaw niya basta ho ay huwag niyo nang ipaabot ito sa otoridad. 5,000 lang naman ang ninakaw niya. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa aking bulsa at iniabot ito sa ale. Pakilagay na lang po ng account ninyo ate at isasend ko ang pera sa inyo ngayon din. Dinig ko ang bulungan ng mga tao. Patid kong nagpapalitan na sila ng sentimento sa eksenang natunghayan. Pangising-isi namang kinuha ng ale ang telepono ko at itinayproon ang kanyang account. Pagkatapos nun ay isinend ko na sa kanya ang pera. Nagkapatawaran din agad ang magkabilang panig. Pera lang pala ang katapat ng babae. Nawala na rin mula sa amin ang atensyon ng mga tao, ngunit si Remy nakaluhod pa rin habang umiiyak kaya't inalalayan ko ito sa pagtayo. Maya-maya pa'y nakita ko sina Asyong, Bruno at Angeline na tumatakbo papalapit sa aming direksyon. Wala silang imik na makita ako. Tara naming. Tura ni Angeline kay Remy. Salamat po Ate Eunice. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Mangiyak-ngiyak na wika ni Remy. Huwag mo nang isipin yun. Matipid ko namang sagot. Hindi na humaba pa ang pag-uusap namin dahil nagiya na ang mga kasama nitong umalis. Muli nagpasalamat si Remy sa akin bago tuluyang magpaalam. Base sa ikinikilos nila'y masama pa rin ang loob nila sa pag-alis ko sa grupo. Pero wala na ako magagawa. Hindi naman sa lahat ng bagay at pagkakataon ay magtutugma ang mga prinsipyo namin sa buhay. Pagkatapos ng insidente, bumalik ako muli kay Sir Zedric. Tinanong ako nito kung sino ang babaeng tinulungan ko. Tugon ko na may malapit kong kaibigan ito. Kinabukasan, nabigla ako na makita ko ang notification sa telepono na mayroong nagpadala ng 20,000 sa account ko. Nang tingnan ko kung kanino ito galing, ay nakita ko ang pangalan ni Ma'am Alice. Kaya naman ipinagtaka ko ang biglaang pagpapadala nito ng pera, gayong hindi ko pa naman sahod. Dali-dali kong tinawagan si Ma'am Alice upang itanong ang tungkol dito. Oh, Zedric told me about what happened last night. He was worried that you might have run out of money for saving your friend. Kaya pinadalhan kita. Hindi pa rin included ang sweldo mo ha? Paliwanag ni Ma'am Alice. Naku, ganun po ba? Salamat po pero nakakahiya naman po. Don't mind it honey. End ko na muna ang call, okay? May gagawin pa ako. By the way, I admire you for your kindness. Bye.
Tura ng ginang bago tuluyang ibaba ang tawag. Hindi ko na nga naipabot ang muli kong pasasalamat. Hindi ko inaasahang gagawin yon ni Sir Cedric, kaya tumungo ko ng kanyang silid upang magpasalamat sa ginawa niya. Pagbukas ko ng pintuan ay tahimik lamang siyang nakatitig sa kawalan habang nakaukit ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Hindi katulad noon na palaging iritado ang mukha niya. Hindi na rin nakaplay ang video nila ng dati niyang nobya sa laptop na palaging nakapatong sa magkadikit niyang mga hita. Sir, gusto ko lang po mag-thank you sa ginawa niyo. Wika ko. How could you be this patient to people? Turan niya. Hindi ako nakaimik sa tanong niya. Hindi ko rin alam ang sagot. Hindi ko rin po alam. Siguro kasi ganun lang ako magpahalaga. Tugon ko. Bakit nga ba ako ganito? How could I be this patient to people? How could I still love my mother kahit wala itong pakialam sa pagod na nararamdaman ko? How could I still support my stepfather kahit tinatawag lang ako nitong anak kapag nagpapadala ako ng pera? How could I still save a friend who hasn't reached out to me for quite a long time? Hindi ko na napigilan ang pagbuhas ng mga luha sa mga mata ko. Ang dami ko ring tanong sa sarili ko na hindi ko na mahanapan ng sagot. Narinig ata ni Sir Cedric ang pagsinghot ko kaya napatanong ito kung ako'y umiiyak. Nagsinungaling naman ako at itinanggi ito pero mapapansin pa rin ang pagbiyak ng aking boses. Inutusan ako ni Sir Cedric na maupo sa kanyang tabi na malugod ko namang sinunod. Nang magdikit ang mga balat namin ay dumako ang kanyang kaliwang braso sa aking likuran hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang palad niya sa aking bewang. Hinigit niya ako at ang kanyang kanang braso naman ay dumako sa aking pisngi. Wala naman siyang maaninag sa paligid ngunit tila ba kabisado niya ang bawat parte ng aking katawan. Dahan-dahang naglapit ang aming mga mukha. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga hanggang sa bagyang nagdampi ang aming mga labi. Hindi pa man tumatagal ang 10 segundong magkadikit ang aming mga labi, umiwas na ako. Sir, baka nabigla lang ho kayo. Sa malamig na boses ay tumugon ang lalaki. Nanindigan itong ginusto niya ang halik na nangyari. Eunice, I like you. Dagdag pa nito. Saglit na namayani ang katahimikan sa paligid. Hindi pa rin nagsisingkin sa utak ko ang huling linyang binitawan niya. 1 minuto ang lumipas ay saka lamang ako tumugon. Paano niyo naman magugustuhan ang isang taong hindi niyo pa nakikita? Tanong ko. Pero ang katwiran niya, ang pagmamahal ay hindi naman nakikita. Bagkus ito'y nararamdaman. Tila ba saglit na nawala ng kakayahan ang aking lalamunang lumikha ng boses. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung paano ko tutugunan ang kanyang nararamdaman. Makasarili ba ako kung hahayaan ko siyang mahulog sa akin? Habang itinatago ko pa rin ang isang lihim na tiyak kong kanyang ikakagalit. Binasag ni Sir Cedric ang katahimikang na mayagpag ng ilang minuto. Tinanong ako nito kung kaya kong suklian ang kanyang nararamdaman. Sa muling pagkakataon ay naubusan ako ng salitang pwede kong bitawan. Natatakot ako magkamali sa aking bawat sasabihin. I'll take that as a no. Tura ng lalaki saka dahan-dahang inalis ang nakapalupot na braso niya sa aking baywang. Lumayo rin siya ng ilang distansya, sapat na upang hindi magdikit ang aming mga balat. Doon lamang ako muling nagsalita. Ang totoo po, ikalulugod kong suklian ang nararamdaman niyo para sa akin. Pero sino ba naman ako kumpara sa inyo? Hindi tayo bagay. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong putulin ng lalaki. Tura nito'y hindi ko na dapat isipin ang pagkakaiba ng estado namin sa buhay, pagkat wala namang kinalaman iyon sa aming dalawa. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na napigil ang bugso ng aking damdamin. Hindi ko na itinanggi pa kung gaano ko siya kagusto at ang ideyang ako'y kanya ring magugustuhan. Lumipas ang ilang linggo, lalong lumalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Naging lihim ito mula sa kanyang ina. Pagkat pareho kaming hindi pa handang ipahayag ang tungkol sa
namamagitan sa aming dalawa. Habang mas nakikilala ko siya ng lubos, lalo kong napagtantong hindi siya mahirap mahalin. Ang sarap niya ring magmahal, kaya't hindi ko mawari kung bakit nagawa pa siyang iwanan ng dati niyang nobya. Kung babalik ba ang ex-girlfriend mo, tatanggapin mo pa ba siya? Tanong ko sa kanya habang magkatabi kaming nakahiga sa kanyang kama. Matipid siyang sumagot ng hindi. Katwiran pa nito'y sapat na ako para sa kanya. Pero isang araw, isang pamilyar na babae ang biglang dumalaw sa mansyon. Isang minuto ang lumipas na mapagtanto kong ito ang dating nobya ni Cedric base sa videos na nakita ko sa laptop ng lalaki. Who are you? I'm Hannah, Cedric's girlfriend. Alam ng mom niya na dadalaw ako rito. Maotoridad ng wika nito. Personal assistant ako ni Sir Cedric. Okay, get out of my way. Diretsong pumasok ang babae at pumasok sa kwarto ni Cedric na nooy mahimbing na natutulog. Babe, I miss you. Wika nito na para bang hindi niya iniwan sa ere ang lalaki. I'm sorry if I left. I just had to fix some kind of family matters kaya hindi kita naasikaso pero andito na ako ulit, babe. Mahigpit na niyakap ni Hannah si Cedric. Walang imik ang lalaki at hindi malinaw kung ano ang nararamdaman niya sa pagbabalik ni Hannah. Umaasa akong itataboy niya palayo ang babae at susumbatan ito para sa pag-iwan nito sa kanya noong mga panahong kailangan niya ng kaagapay. Ngunit halos bumagsak ang mga tuhod ko sa sahig nang masilayan kong dahan-dahan itong ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng babae at gumanti ng isang mas mahigit na yakap. Nakatayo na lamang ako sa may pintuan habang pinagmamasdan ang eksenang halos dumurog sa aking puso. Bumaba ako ng hagdan at sa banyo ibinuhos ang lahat ng sakit na idinulot sa akin ang pangyayari. Noong araw na iyon ay kinailangan ko ng bitawan ang aking trabaho dahil nariyan naman si Hannah upang alagaan ang kanyang nobyo. Nakapagpaalam na rin ako kay Ma'am Alice bago ako tuluyang umalis ng mansyon. Pero wala kaming naging palitan ng mga salita ni Cedric bago ko siya tuluyang lisanin. Hindi niya ako pinigilan. Siguro nga'y nagkamali ako sa pag-aakalang naging malaking parte ako ng buhay niya. Bago ko bitawan ang aking trabaho, palihim kong isinilid sa ilalim ng kanyang unan ang pitakang ninako ko sa kanya. Bago siya maaksidente, naka-attach din ang isang liham na nilalaman ng aking pinakatinatagong lihim. Sa sulat ay ipinaabot ko rin ang aking paghingi ng tawad. Bahala na kung anong isipin niya sa oras na madiskubre niya ito. Bahala na rin kung ipatugis niya ako sa otoridad kapag nalaman niyang ako ang dahilan ng kanyang pagkabulag. Unti-unti na rin naman akong nawawala ng gana sa lahat ng bagay. Wala rin naman pakialam sa akin ang mga tao sa paligid ko. May pakialam lang naman sila kapag nakakatanggap sila ng benepisyo mula sa akin. Dahil wala naman akong ibang mapagpipilian. Kinailangan ko pa rin kumayod kaya't muli kong sinubukang maghanap ng trabaho. Pero ang hirap mag-apply sa Maynila at lalo pat high school lang ang natapos ko. Hindi na rin kinakaya ng bulsa ko ang cost of living sa syudad kaya't napagpasyahan namin ang kapatid kong si Eliana na umuwi na muna kami ng probinsya at mag-transfer na lamang siya sa public school doon upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Wala si nanay at ang nobyo nito ng pag-uwi namin ni Eliana sa bahay. Hanggang sa ganoon na lamang ang aming pagkataranta nang madatna namin si Cara na mag-isa sa kanyang silid at inaapoy ng lagnat. Dali-dali namin itong idinala sa ospital upang maagapan. Isang oras ang lumipas, sumunod si nanay sa ospital kasama ang nobyo nito. Sobra akong nag-alala kay Cara. Buti na lang nabanggit sa akin ni Maring Pasing na dinala niyo ang kapatid niyo rito sa ospital. Bakit naman hindi niyo sinabi sa akin na uuwi na kayo? Bungad ni nanay habang nasa harapan naming lahat si Cara na natutulog sa hospital bed. Walang imik si Eliana at tinitigan lamang ako nito na para bang minamanduhan akong kausapin si nanay. Pareho kasing masama ang loob namin sa nangyari.
Nanggaling na naman siguro kayo sa sugal. Usal ko sa malamyang tono. Nagbago ang timpla ng mukha ni Tito Dennis. Mababakas ang pagkainsulto sa naging reaksyon nito. Nagalit ito't sinabing nakakainsulto ang linyang binitawan ko. Muntikan pa kaming magpalitan ng mas masasakit na salita kung hindi lamang pumagitan si nanay. Tumigil nga kayo? Anong oras bakit kayo umuwi rito, Eunice? Umalis ka na ba sa dati mong trabaho? Tanong ni nanay. Pagod na ho kasi ako, tugon ko naman. Diyos ko naman, ngayon pa talaga kung kailan kinakapos tayo. Pasalamat ka nga't may maayos kang trabaho roon. Napakababaw ng rason mo. Natural, mapapagod ka. Pero dapat hindi ka na umalis. Alam mo namang kailangan natin ng pera. Nasasabi niyo ho yan kasi hindi kayo yung napapagod. Maliban sa buhay na binigay niyo sa amin ng mga kapatid ko, ano pa bang ambag mo sa pamilya natin, ay? Di ba wala? Nung mawala si tatay, ako lang naman ang natatanging kumikilos sa atin, di ba? Kaya't huwag niyo akong sinusumbatan. Wala kayong alam sa lahat ng pinagdadaanan ko. Hindi niyo alam kung gaano kakitid ang butas ng karayom na pinilit kong pasukin para lang tustusan ang lahat ng pangangailangan niyo. Hindi ko na napigilan ang dahan-dahang pagbuhos ng luha sa aking mga mata. Si Eliana ay lumapit sa akin upang pakalmahin ako. Si Tito Dennis ay natahimik na lamang sa sulok, samantalang si nanay naman ay nagsimula na ring humagulgol. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi kong masama sa iyo, anak. Nadala lang ako ng emosyon. Masyado kong inabuso ang kabaitan mo. Akala ko kasi hindi mo naman iniinda lahat eh. Nagkamali pala ako. Ito ang unang pagkakataong narinig kong humingi ng tawad sa akin si nanay. Nakakapanibago nga sa tainga eh. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin siya lubusang napatawad. Buti na lamang at may naitabi pa naman akong pera nun para sa pambayad sa ospital at pambili ng gamot ni Kara. Ang natira na may ipinagpuhunan ko sa paglalako ko ng mga kakanin para may kinikita pa rin ako sa araw-araw. Nakakabawi naman ako sa kita kahit papaano dahil mabenta talaga ang mga kakanin sa probinsya. Makalipas ang 6 na buwan, ganoon pa rin ang takbo ng buhay ko. Maagang gigising upang mamili ng mga sangkap na mga kakaning ibebenta ko. Tapos pagsapit naman ng hapon ay magbibilad ako sa ilalim ng sikat ng araw habang inilalako ang aking paninda. Kakanin kayo riyan! Usal ko habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Hindi iniinda ang matinding sikat ng araw. Maya-maya pa'y isang grupo ng 3 kabataang lalaki ang aking nakasalubong. Inalok ko sila ng binibenta kong kakanin, pero ang isa sa kanila ay hinawakan ako sa braso at sinabing kung maaari ako ang nais niyang bilhin. Kusang dumampi na lamang ang kamao ko sa pisngi nito dahilan upang mapahiya ito sa mga kasama niya. Nagtatawanan ang mga kaibigan nito habang ang lalaki na may iniinda ang suntok ko. Akma na akong aalis nang hatakin ako ng lalaki sa aking balikat at sinusubukan akong halikan. Nagpupumiglas ako pero nakaabang din sa akin ang 2 pang mga kaibigan nito. Nabitawan ko ang batsyang lagayan ko ng mga kakanin habang humihingi ako ng saklolo. Maya-maya pa'y dumaan ang isang pulang sasakyan at huminto ito sa tapat namin. Bumaba ang isang maputit matangkad na lalaking nakasuot ng itim na polo at maong na pantalon. Matikas ang katawan nito kumpara sa 3 lalaking patpati naman ang mga katawan. Hindi pa man ito lubusang nakalalapit sa amin ay kumaripas na ng takbo papalayo ang 3 kabataang lalaki na sinubukan niya namang habulin gamit ang kotse niya. Bago pa man siya muling sumakay ng kanyang kotse, nagbilin siya sa akin na hintayin ko siya roon dahil pagbabayarin niya ang mga lalaking iyon. Matapos mahuli, humingi rin ng tawad sa akin ang 3 lalakit na ngakong hindi na iyon mauulit. Dahil ayoko na rin naman nang palawigin ang issue,
Pinalagpas ko na lamang ang insidente at hindi ko na pinarating sa pulis ang nangyari. Salamat nga pala sa pagtulong sa akin kanina. Wika ko sa lalaki matapos kong makipag-areglo roon sa tatlong nambasto sa akin. Dinig na dinig ko ang malakas na dugundong ng aking dibdib sa tuwing nagtatama ang aming mga paningin. Napakarami kong gustong sabihin sa kanya. Napakarami kong gustong itanong pero hindi ko mailabas ang lahat ng iyon. Mahigit 6 na buwan na ang nakalipas nang huli ko siyang masilayan. Hinding-hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon pa kami muling magtatagpo. Pero higit na masaya ako na malamang mas maayos na ang kalagayan niya ngayon. Mabuti naman at bumalik na ang kanyang paningin. Kilala mo kaya ako, Zedric? At doon hindi ko na napigilan ang sariling bitawan ang isang tanong na gumugulo sa aking isip. Binalot na malakas na ingay ng mga sasakyang dumaraan. Pero sa kabila nito ay nangingibabaw pa rin sa aking pandinig ang malakas na tibok ng aking puso, buhat ng kaba. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa akin na tila ba'y sinusubukang hukayin ang kailalim-laliman ng aking pagkatao. Nanginginig na ang mga tuhod ko habang nakasilong kami sa lilim ng isang punong nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang sandali pa'y dahan-dahang dumako ang kanyang palad sa aking pisngi. Unti-unting naglapit ang agwat ng aming mga mukha hanggang sa hindi ko inaasahan ang pagdampi ng aming mga labi. Tumagal ng halos kalahating minuto ang halik na yon. Anong ibig sabihin ng halik na yon? Tanong ko habang hinahaplos ang sariling mga labi. Your lips still taste the same. Tugon niya sa malamig na boses. Kilala mo ko? Hindi man ako pamilyar sa itsura mo. But my heart will always recognize you, Eunice. Zedric, hindi ka ba galit sa akin? Ako yung nagnakaw ng pitaka mo. I know. Kaya ka ba nandito para pagbayarin ako sa kasalanan ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Handa naman akong tanggapin ang kung ano man gusto mong maging parusa ko. Biglang namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Naghihintay ako na magiging sagot niya. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon niya. Magagalit siya sa akin at isusumbat sa akin ang lahat ng pinagdaanan niya. Pero ikinabigla ko ang pagbunot niya ng puting panyo sa bulsa ng kanyang pantalon at nakangiting pinunasan ang luhang tumutulo sa mga mata ko. Pabiro pa nitong sinabing ang pangit ko palang umiyak kasabay ng bahagyang pagtawa. Bakit ka ganyan sa akin? Hindi ba dapat sinusumbatan mo ako? Nagpakawala si Zedric ng isang mabigat na buntong hininga at sinabing dapat naman talaga niya akong sumbatan. Pero hindi niya umano magawa. Aniya, kung anuman ang dahilan ng pagnakaw ko sa pitaka niya nooy, natitiyak niyang hindi naman iyon para sa aking sarili. Kaya't sa kabila ng idinulot ng insidente ngayon sa buhay niya, hindi niya magawang magalit sa akin. Bagkos sa bawat araw na dumaraan na wala ako sa tabi niya, lalo pang lumalim ang nararamdaman niya para sa akin. Paliwanag niya pa, hindi niya ako pinigilang umalis noon sa mansyon pagkat ang akala niya ay mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya para sa nooy nobyo niyang si Hana. Ngunit sa tuwing magkapiling sila'y presensya ko pa rin umano ang kanyang hinahanap. Kaya't nang magkaroon na siya ng eye donor at tuluyang bumalik ang paningin, ginawa niya ang lahat upang ako'y hanapin. Ang sabi sa akin ng mga tao rito, sa may kabilang kalsada pa yung bahay niyo. Pero kapag may nadaanan daw ako mistisang babaeng maganda na naglalako ng kakaning, ikaw raw yun. Sabi niya. Dagdag niya pa, lalo siyang humanga sa akin na malamang naglalako ako sa gitna ng matinding sikat ng araw. Matagal ko nang binitawan ang gawain kong magnakaw. Magmula nung nangyari ang aksidenteng kinasangkutan mo. Dahil hindi na kinaya ng konsensya ko. Nung nagsisimula akong maghanap ng marangal na trabaho, inirekomenda ako ng tiyahin ko kay Ma'am Alice bilang personal assistant ng anak niya. Wala akong idea na yung anak niya ay ang parehong lalaking ninakawan ko ng pitaka.
Nung mapagtanto kong ikaw yung lalaking ninakawan ko, parang gusto ko nang umatras pero sa tingin ko, sinadya iyon ng Diyos dahil sa ganoong paraan niya ako gustong makabawi sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad pero sana matanggap mo pa rin ako. Patawarin niyo ho ako, Sir Zed. Don't call me sir. Habang pabigat ng pabigat ang aking pag-iyak, ay lumapit sa akin si Zedric at ikinulong ako sa isang mahigpit na yakap. Ni isang beses sa araw na yon ay hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na galit sa puso niya. Hindi ko inaakalang sa dinami-rami ng tao sa buhay ko. Sa kanya ko pa talaga mararamdaman ang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Be my personal assistant again, please. But this time, all you have to do is stay by my side and make me feel loved. Sambit niya. Oo naman, handa akong gawin iyon ng libre kung gugustuhin mo. Muli niya akong pinatira sa kanilang mansion at nagpa siyang magsama na kaming dalawa. Tutol man noong unay, natutunan ding tanggapin ni Ma'am Alice ang relasyon namin ng anak niya kinalaunan. Binigyan pa nga ako nito ng trabaho sa kanyang kumpanya kaya lalong naging madali para sa akin ang tustusan ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Nagsimula na ring magbagong buhay sina nanay at tito Dennis. Unti-unti na nilang nakita ang pagod ko bilang tagasalo ng kanilang mga responsibilidad. Balita ko, sina Angeline at iba pa naming kasamahan noon sa grupo ay hindi pa rin tinalikuran ang pagnanakaw. Siguro kapalaran na lamang din ang bahalang magdala sa kanila sa tamang daan. Alam ko namang nangingibabaw pa rin ang kabutihan sa kanilang mga puso. Sa dami ng aking pinagdaanang hirap, pagod at paglaban sa mga dumaang pagsubok, napagtanto kong palagi pa rin may isang taong nariyan ang handang manatili gaano man kalalim ang sugat na inukit mo sa kanilang nakaraan. At ito ang definisyon ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal na hindi nakikita, bagkus ay nararamdaman.